sa aking mapanuring tagapakinig, sa aking mga kaklase at sa aking napakagandang guro na si Binibining Lorely Calvara, isang makasaysayang araw sa inyong lahat. Ako po si Binibining Joyce Ann Cervantes Salarda na naglalayong gamitin ang oportunidad na ito upang ipaabot sa inyo ang aking talumpati na naglalahad sa kalagayan ng ating bansa sa kasalukuyang panahon, lalo na ngayong pandemya. Kabilang ang ating bansang Pilipinas sa kategorya ng mga bansang kasalukuyang umuunlad pa lamang. Ang kalagayan ng ating bansa sa kasalukuyan ay lugmok pa rin sa kahirapan. Marami pa rin ang umaalis sa ating mga kababayan upang makipagsapalaran sa ibang lupain dahil sa kawalan ng sapat na mapagkakakitaan dito sa atin. Mataas pa rin ang bilang ng mga taong naghihirap at walang permanenteng mga hanap buhay. Sa gitna ng pandemya sa buong mundo, ay hindi lamang sanhi ng isang krisis sa kalusugan sa publiko, ngunit isang krisis sa ekonomiya rin. Dahil sa COVID-19, nagbago ang buhay natin. Maraming ginawa para makontrol ang pandemya. Nagulo ang pandaigdigang ekonomiya. Nagbago ang mga inaasahan at nakasanayan. Ang dami nating nakikitang mali sa ating bansa na nagiging ugat ng pagkadismaya. Pero, ni minsan ba, naisip ba natin na baka meron tayong maitulong dati na nagresulta sa kalagayan ng bansa ngayon? Anong pwede nating maitulong para maging kabilang tayo sa tunay na pagbabago? Mahalin natin ang ating bansang Pilipinas sa pamamagitan ng pagtutulungan at pagkakaisa. Sa makatuwid, nakita ang pagbabago ng Pilipinas ayon sa mga datos. Kailangan na lang natin ito paunlarin ang kakayahan ng bawat Pilipino upang maiwasan ang pagkagulo ng Pilipinas. Kung kaya't, kailangan natin ito ingatan at ipagpatuloy ang nasimulan ng kasaysayan. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at nawa ay may napulot kayong aral at mga simpleng hakbang kung paano tayo makatutulong sa pag-unlad ng ating bansa.